karunungan sa atin. The right words to say, the right time to say it, the right platform. Ayan. So, hindi mo naman kailangan magkaroon ng stage para magsalita. Amen. Maraming way para ibahagi po natin si Jesus. One-on-one, di po ba? Pwedeng sa birthday, pwedeng sa funeral, pwedeng sa pagdalaw sa may sakit, pwedeng sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, sa YouTube, sa Twitter, na X na ngayon. Pwede natin gamitin yun. Amen? Maraming platforms, maraming ways. Ano man dapat kong sabihin? Paano ko sisimulan ito? Number one, the Spirit gives us wisdom. Ang Holy Spirit po ang magka-guide sa atin, magsasabi sa atin ang dapat natin gawin. Luke chapter 12, verses 11 to 12. Anong sabi ni Jesus sa mga disciples? When you are brought before synagogues, rulers, and authorities, do not worry about how you will defend yourselves or what you will say. Verse 12, ano sabi diyan? For the Holy Spirit will teach you at that time what you should say. Amen? Sabi niya sa mga disciples, darating ang time, haharap kayo sa mga malalaking tao na ito. Mga taong pinangingilagan natin, mga taong intimidated tayo. Minsan ayaw natin mag-share kasi nai-intimidate tayo sa mga kaharap natin. Di po ba? Pero sabi ng Lord, ako ang magbibigay ng tamang salita na sasabihin mo. The Holy Spirit, kaya nga He is our helper eh. He will guide us kung ano dapat natin sabihin. Ayan, sabi nga ba doon, marami na po, sino dito yung naka-experience po na nung nag-share ka sa stranger, hindi mo kilala, or sige, siguro kakilala mo, nagulat ka na lang na nag-overflow yung mga words sa bibig mo. Words of encouragement, di po ba? Mga words na talagang nag-lift up sa Kanya, na galing sa Panginoon. Na-experience nyo ba yun? Ayan, may mga times no, nung nag-bless ahong tayo, di ba? Minsan pupunta tayo, wala tayong idea kung sinong kikit haharapin natin, tama po ba? Ayan, minsan aso na nga naging nakikita natin. Yan, pero wala tayong idea kung sino yung mga kakatagpuin natin, anong klaseng mga tao ito. Kasi of course, iba't ibang tao yan, merong timid, merong aggressive, di ba? Iba-iba yan eh. So, kaya nga minsan sabi ko, pag ginagawa natin iyan, sa totoo lang, it takes courage. And kahit ako, nagpe-pray ako sa Lord, kami po ay mag-house to house, mag-evangelism, ganyan. Sabihin ko, minsan talagang nagpe-pray ako, aminin ko, talagang natatakot ako, but alam ko, samahan mo kami, Lord. Alam mo yon? Then, pag nandoon ka na, iba-iba yung kausap mo, magugulat ka na lang, di ba? Na as you pray for the Lord, yung tamang salita sa pagkakataon na yun, nasasabi mo talaga. Iba-iba kasi yan eh. Pag ikaw talaga minsan nag-house to house, merong totally walang idea sa Lord, merong backslider, ito marami. Diba? Kaya nga pag tayo po ay nag-house to house, one thing na I-realize, hindi lang talaga mga non-believers. Marami sa kanila, mga minsang nasa Panginoon, pero dahil sa mga iba't ibang sitwasyon na ganap sa buhay nila, sila'y tumalikod sa Lord, nanghina sila. Pero di ba, naging instrumento ka, na pagpunta mo doon, madi-deserve mo kasi lahat yun. Ano kapag prepared ka spiritually? Kasi ako, I believe, the best preparation talaga is yung buhay na totoong lumalakad sa Panginoon. Kapag ikaw ay totoong na kay Jesus, you pray, you read His words with all of your heart, you're ready to go. Pwede ka at all time, anytime, pwede ka mag-share ng Word of God. Amen? Kasi magugulat ka na lang, you're speaking the right words eh. You're quoting the verses na hindi mo naman naisip. Di ba? Kasi yun yung moment, yun yung tamang salita na gusto ng Lord marinig nung kausap natin. Amen? Kaya nga sabi doon, pag hindi natin alam ang gagawin natin, hingiin natin lagi, every day, hindi lang po pag may activity ang church. Kahit nasa labas tayo, hindi pwedeng Kristiyano lang tayo pag may activity ang church. Pero paglabas ng church, para tayong hindi Kristiyano. Walang trace, ika nga, ng pagiging Christian. Paano natin gagawin yan sa trabaho? Paano natin gagawin yan sa school? Paano mo gagawin yan sa community? Paano? Diba? Kasi dapat nakikita din talaga eh. Dapat na ibabahagi din natin. Sabi ko nga kanina, hindi mo naman po kailangan na hindi mo naman kailangan na mag-quote agad ng Bible verse. Kasi
baka imbis na makinig sa'yo yung tao, mawirduhan sa'yo. Di po ba? Meron kasing ganun eh, talagang kinote ng kinote. Tapos mga Isaiah pang kinote. Kinotan mo naman ng prophecy about the Messiah. Parang, okay, ano yan, mamaya na yan, saka na yan, darating din tayo dyan. No, alam niyo, sometimes all you need to do is to share. Magbahagi ka lang ng personal experiences mo sa Lord. Then the rest, ang Lord na magbibigay ng tamang words sa atin. Then saka na yun. Kapag unti-unti na siyang lumalim sa Lord, saka mo na ipasok yung mga ganito, Book of Isaiah 53, ganyan, saka na yan. Amen? Kailangan mo na maging relatable ka. Pero may mga pagkakataon na nakakapag-quote ka. Di ba? Depende yun. Kailangan, sensitive tayo. Amen? Sensitive tayo sa working ng Holy Spirit. Yan. Sabi nga doon, madalas nagpe-prepare tayo ng mga sasabihin natin, pero minsan hindi na natin nasusunod yun. Di ba? May ibang leading ang Panginoon sa atin. Tingnan nyo, example ko si Peter. Peter was an example of spirit-filled wisdom during the Pentecost. Ito yung time na sila po ay, they spoke in different languages. Then sabi ng ibang tao, ang aga-aga naman, mga nagkinuman na sila. Lasing na agad sila. Aga nito eh. Akala mga lasing sila kasi kung ano ng mga sinasabi nila. Then tumayo si Peter, Acts chapter 2 verse 14. Remember, this is Peter na unang-una ay nag-i-stutter pag nagsalita. Hindi niya kayang, doon siya nga hirap eh, magsalita. Kaya pansinin niyo, hindi siya spokesperson nung magkakasama sila ni Jesus. Kasi nga yun yung weakness niya. Minsan iniisip natin, Lord, kinakabahan ako magsalita, nag-i-stutter din ako. Diba? Eh si Peter na, ganun eh. Pero tingnan nyo, nung time ng early church, nung time na ito in Acts 2, siya tumayo doon. Of course, nagsilbi kasi siyang leader ng doon sa church. Sabi nga doon, Acts chapter 2 verse 14, Then Peter stood up with the 11, raised his voice, and addressed the crowd, fellow Jews, and all of you who live in Jerusalem. Let me explain this to you. Listen carefully to what I say. Hindi lang po nag-i-stutter si Peter. Pangalawa, si Peter duwag. Kaya nung time na hinuli si Jesus, isa po siya sa todo deny kay Jesus. Takot siya para sa buhay niya. Pero pagdating po ng Acts chapter 2, when they were empowered with the Holy Spirit, anong nangyari? Peter was never the same again. Amen? Itong Peter na to, na duwag at takot magsalita, siya pa yung pinagsalita. Di ba? Sino dito yung mga takot magsalita? Ayan. Di ba? Bakit gano'n, no? Kung sino yung mga takot magsalita, yun yung magsasalita. Alam niyo po, maalala ko lang, nung ako ay hindi pa Christian, isa po akong gano'n. Kaya nga kahit sa school minsan kahit alam ko na yung mga sagot, ay, ko rin magsalita. Parang alam mo yun, ang tindi ng kaba ko pag nagsalita ako. Kaya sabi ko, sayang yung mga grades Alam ko yung mga sagot, pero hindi ko magawang magtaas ng kamay. Kasi takot ako, nako-conscious ako, ang dami kong napipil sa sarili ko. Hindi ako makapagsalita, tinatabuan ko lahat yan. Yung ibang hindi ko na kwento ng first ko, kwento ngayon. Iko-kwento ko ngayon. Ayan. Totoo yun, talagang hindi ako spokesperson kahit sa bahay. Lahat sa amin walang spokesperson, siguro yung ate ko lang. Pero yung dalawang kuya ko tsaka ako, wala talaga. Wala kang maasahan sa amin. Ayokong marap sa bisita. Lahat yun. Pero lalo na sa school. Ayan, hindi nga pag may mga group projects, ganyan, hindi ako magsasalita, takot nga ako. Di ba nanginginig ako dyan? Tapos natawa ako, nung tumanggap ako sa Lord, imagine niyo, nagturo ako dito. Something na I've never imagined. Na parang tatayo ako sa pulpit at mag-share. Yan. Tapos minsan sabi pa nga ni Rod na over na raw ako minsan sa daldal Sabi ko, di ko nga na-imagine yan kasi nung bata ako, tahimik talaga ako at tanungin yung mga classmates ko. Ayan, tahimik lang ako. Minsan kinukurot nila ako, siguro dahil ang tahimik ko. Ayan, may nagbubuli sa akin, kinukurot ako kasi nga, di ako magsasalita, ayaw ko magsalita. Sabi ko, alam ko yung mga sagot, hindi ako makapag-recite, mag-recitation. Kasi natakot ako. Grabe talaga yung kaba, yung fear sa akin. Pero grabe hindi mo aakalain na dito ka pala ilalagay ng Lord. Sometimes yung weaknesses natin, hindi natin alam na patutunayan ng Lord na ako ang nag-e-empower. Kasi yung weaknesses mo, gagawin mong strength mo yan. Di ba? Magugulat ka na lang na, yun, na biglang ganito na. Kaya tuloy, lahat na lang ng events. Dati hindi ko ginagawa yun. Pag may mga family gathering, prayer, ako, alam yan,
Ng mga kamag-anak namin. Pag may spokesperson, yung mama ko, oh, Diana, ikaw magsalita. Ayan, na hindi ko naman trabaho noon yun. Kumbaga, ang galing lang. Kung ikaw, nagdududa ka sarili mo na, Lord, hindi ko alam ang sasabihin ko. Tandaan mo, ang nag-e-empower, ang tumatawag at nag-e-empower ang Lord. Amen. Pag tinawag ka ng Lord, hindi pwedeng hindi ka niya i-equip at ihahanda. Look at Peter. Peter, nag-i-stutter, Peter, naduwag. Although marami siyang aggressive siya. Pero hindi siya talaga spokesperson. Pero nakita niya siya yung unang-unang tumayo dito. Pangalawa, na na-witness natin to, Acts chapter 4, verses 8 to 12. Nung sila po ni James ay nagpunta sa synagogue para mag-pray. Kasi syempre mga Hudyo sila eh. Nakakita sila ng lame beggar doon. At nag-ano sila doon ng healing in the name of Jesus. Then kumaling. Nakita ng mga religious leaders. Ito yung sinasabi ni Jesus na darating yung araw, kaharap kayo sa sinagoga, at ako ang tutulong sa inyo kung ano yung dapat yung sabihin. Ano nangyari dito? Acts chapter 4, verses 8 to 12. Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, rulers and elders of the people, if we are being called to account today for an act of kindness shown to a man who was lame and are being asked how he was healed, then know this, you and all the people of Israel. It is by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, but whom God raised from the dead, that this man stands before you healed. Diba? Yung courage niya sabihin yon. Hindi niya pwedeng sabihin to kasi pwede silang hulihin at patayin ng mga religious leaders. The moment he declared about Jesus na nabuhay na magmuli. Tapos sabi niya doon, verse 11, Jesus is the stone you builders rejected, which has become the cornerstone. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Do you think galing ito sa knowledge lang ni Peter? No. Because unang-una, hindi nakapag-eskwela si Peter. Hindi siya nag-aral. But he knows a lot about about the Old Testament, about the Bible. Kahit doon sa Acts chapter 2, di ba? Nung nagsalita siya doon sa thousands of people in Jerusalem, ang dami niyang minention doon. Abraham, David, yung mga prophets, na yun usually ay maririnig mo sa mga religious leaders, doon sa mga Pharisee, na mga nag-aral talaga. Pero nagawa ni Peter yon. Bakit? Kasi nga po, it is God. It is the Holy Spirit na nagbibigay ng wisdom sa atin, ng tamang sasabihin natin. Pero yun nga po, hindi ito excuse para hindi ka mag-prepare. At sasabihin mo na, okay lang yan, bahala na ang Lord, bahala na ang Holy Spirit. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, ano yung pinaka-the best preparation? Yung totoong nabubuhay ka sa Lord. Devotion, prayer, yun kasi yun eh. Lahat yan may use yan. Lahat ng binabasa mo, kahit devotion mo nung nakaraan, magagamit mo yan. Lahat yan ipapaalala ng Holy Spirit sa'yo. At the right time, right person, maa-apply mo rin yan. Kung paano ka tinuruan yan, kaya mo ma-share yan sa tamang panahon at pagkakataon. Amen? Kaya mahalaga din yun. Hindi pwedeng sabihin natin, tamad tayo magbasa ng Bible, tamad tayo i-establish ang relationship sa Lord, tamad ka mag-pray, nag-church na nga ng cellphone pa ng cellphone. Diba? Tapos gusto mo, kuskusin ka ng Lord pag nag-share ka. Hindi ganun. Kailangan yung buhay natin, yung private life natin, na hindi nakikita ng iba, kailangan consistent din talaga yung relationship mo sa Lord. Then doon mo mawi-witness talaga na magagamit ka ng ating Panginoon. Amen? So number 1, the Spirit gives us wisdom. Ang Lord ang nagbibigay ng karunungan sa atin. Pangalawa, sabi nga doon, the Spirit convicts every person of sin and righteousness. Ayan. So sabi nga doon, ang pangalawa, di ba ang tanong natin, kaya mo bang i-convince ang tao na tanggapin si Jesus? Lalo na sa panahon na ito. Sabi ko nga kanina, as time goes by, lalo nagiging liberal ang minds ng tao. Di po ba? Ang daming philosophies, opinions around us. At napakadaling ma-access noon kasi we have social media. Nung araw, wala ang social media, walang internet. So, yung mga ganyang bagay, mababasa mo lang sa libraryan, mga libro, television, pag wala ka pang cable, di ba? Hindi ka pa makakanood ng kung ano-ano, talagang free TV lang.
limited. Eh ngayon, ang dami mo nang pwedeng makuhang information kasi ang dali na lang. Amen? Yung palang cellphone natin, ang dami mo nang pwedeng madut-dut dyan eh. Para ka nang umikot sa iba't ibang panig ng mundo, sa iba't ibang libro. Diba? Eh, hindi na ako magbabasa. Ano na lang, search ko na lang sa Google. Diba? Isa-search na lang sa Google para mag-appear yung certain paragraph or text na yon. Ganun na kasi ka-powerful ngayon eh, ang technology. Walang masama sa technology as long as we use it properly. Amen. Hindi sa pandaraya, di po ba? O pag-shortcut. Kundi, gamitin natin ng tama. Yun. Sabi nga po doon, the Spirit convicts every person of sin and righteousness. Paano ko makukonvince ang tao na tanggapin ng Lord? Yun kasi yung doon eh, yun yung mali sa tanong na yun. Kasi una sa lahat, hindi naman tayo ang magko-convince sa tao. Amen? Hindi natin kayang baguhin ang puso ng tao at ipilit sila na, please, tanggapin mo na si Jesus. No, quota. May quota kasi. Yan, naalala ko, may work akong ganyan. Kailangan makakota ako. 21 na tao dapat makonvince ko. Yan, kasi incentive yung dagdag. Hindi ka naman babawasan sa sahod, pero may incentive ka. Ayan, mahirap mag-convince ng tao, sa totoo lang. Di po ba? Pero pagdating po sa pag-share ng gospel, it's because hindi naman tayo ang dapat mag-convince sa tao. Ang kailangan lang natin, sumunod kay Jesus, magsalita, then leave the rest to the Holy Spirit. Hayaan mong siya ang kumausap doon sa tao yun. Kaya tayo natatakot mag-share eh. Wala eh, ayaw eh. Pagbalik, no? Pagbalik ng church, ayaw talaga eh. Tapos, parang lugmong-lugmo ka dyan, di ba? Kasi yung kapatid ko, yung asawa ko, ayaw talaga. Huwag mo na ipilit. Pag-pray mo na lang sa Lord. Amen? As long as pinabahagi mo, and of course, as long as nakikita sa buhay. Kasi baka naman mamaya, todo share ka dyan, pero iba rin naman kasi ang pag-uugali, di ba? Parang ako maniniwala sa'yo kung contradict talaga yung ugali mo sa sinasabi mo. Ayan, kaya maging tayo na minsan tignan din natin, baka kasi yung pamumuhay natin is hindi akma sa mensaheng bit-bit natin. Kaya ayaw maniwala ng mga tao sa atin. Amen? Yan. Pero yun nga po, hindi tayong taga-convince. John chapter 16, verses 7 to 8. Nevertheless, I tell you the truth, sabi ni Jesus, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. Sino yung Helper? Sino ba? Holy Spirit. Amen? Sabi niya, pag umalis ako, darating ang Helper. Darating si Holy Spirit. At sabi doon, but if I depart, I will send Him to you. And when He has come, ano raw ang gagawin? The Holy Spirit, He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Ibig sabihin, siya ang mag-e-expose, siya ang mag-a-unlock doon sa puso ng taong yun para maintindihan niya kung sino siya at totoong kalagayan niya. Amen? Naniniwala ko dito kasi ito talaga ay nangyari sa akin. Na alam ko talaga na it is the Holy Spirit na talagang humipo sa puso ko. Yan, bagamat may mga instrumento ang Lord sa paligid natin, pero yung mag-decide ako na talagang isuko ko yung buhay ko sa Lord, hindi ako pinuwersa, pinilit, hindi ako nilibre para lang sumama sa church. Hindi ko naranasan yun. Talagang lahat iyon talaga, nilid ako ng Lord. Ayan, sabi nga doon, no, kahit anong pagtuturo mo, pagmamakaawa mo, di po ba? Sabi nga doon, is hindi nakasalalay doon para makonvict ang tao sa kasalanan. Unless the Holy Spirit is at work in the sinner's heart, yan, tandaan natin, trabaho ng Holy Spirit na i-convict yung tao. Amen? Kasi alam niyo bakit may iba na after they listen, parang wala lang, nakalimutan lang. After umattend, nakapakinig ng Word of God, pero parang walang naintindihan. Kasi nga po, wala pa yung conviction. Hindi pa nag-open yung spiritual understanding niya. Kailangan kasi mag-open yun. Kailangan ma-open yung spiritual na kaunawaan niya. Kaya nga ang tao nasadlak sa kasalanan eh. Bakit tayo nagkasala? Nalayo tayo sa Lord. Nawala tayo ng spiritual connection sa Lord. Eh bakit mahalaga yun? Kasi ito ang nagbibigay ng ilaw sa atin para mag-gets natin ang kasalanan. Ang mga bagay na mali sa harap ng Panginoon versus sa mga bagay na tama sa harap ng ating Panginoon. Amen? At nung na-born again po tayo,
Ito yung pinaunawa ng Holy Spirit sa atin. Ano yung unang-unang ginawa niya sa atin? And-expose muna niya tayo. In-expose niya tayo, yung sarili natin. At pinakita niya sa atin kung ano ang totoong kalagayan natin. Tama po ba? Kasi hindi mo naman tatawagin si Jesus. You will never call on Jesus unless ma-realize mo kung bakit kailangan mo si Jesus. Amen? Bakit ka dumating sa puntong tinanggap mo siya? Nagpe-pray ka sa Kanya, umiiyak ka sa Kanya. Kasi na-realize mo ng katotohanan. Grabe pala, ang lala ko bilang makasalanan. Ang laki pala ng kasalanan ko sa Diyos. At itong kasalanan na ito ang magdadala sa akin sa walang hanggang pagkakalayo sa Diyos. Na-realize mo yun. After mo ma-realize yun, that's the time na hahanapin mo si Jesus kasi alam mong siya lamang ang pwedeng magligtas sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Amen? Lahat yun ay working ng Holy Spirit. Siya ang kumikilos para ang tao ma-realize niya ang totoong standing niya sa harap ng Lord. Yan. Sabi nga doon, it is the Holy Spirit who is talking, or sabi nga doon, speaking sa ating mga conscience. Siya yung nagre-reveal sa atin. Ine-expose niya na tayo ay wala, yung spiritual lostness natin, ayan, moral guilt, ano pa po? Siya din ang nag-lead sa atin patungo kay Jesus. Amen. Sabi ko nga kanina, na-share ko dito na bago po ako talaga magkaroon ng pagtanggap sa Lord, ayan, I remember na ito yung style ng kuya ko. Kasi sabi ko nga, ang kuya ko, hindi, yung isang kuya ko si Marcel, hindi ano yun mahilig magsalita yun, tahimik lang yun. At siguro gusto niya kaming sharean kasi siya yung unang Christian sa bahay, di ba? Gusto niya i-share sa amin, pero hindi niya alam paano. Ayan, tapos yun nga, ang mga style ng kuya ko, nung huli ko na lang na-realize yun, una nagpapatugtog siya ng mga Christian song. Siyempre ako pagdaan-daan, pawalis-walis. Ayan, at first, wala akong pake, pero as time goes by, nasa sa ulo ko yung mga kanta. At di ko makakalimutan yung Hallelujah, thank you Jesus. Hindi ko kalimutan yun, yung talagang naririnig ko lagi. Pero hindi ko alam, hindi pa ako Christian memorize ko na. Diba? Tapos pawalis-walis ako doon, pero kaya lang ako nagbawalis sa part na yun kasi nakikinig ako ng Christian song. Pero wala pa rin impact talaga. Basta nagugustuhan ko lang yung song. Parang sabi ko, maganda yung song Ayan. Pangalawa, ito yung kinishare ko kanina. Nung mga nakaraang yung days prior doon sa talagang nagtanong na ako sa kapatid ko, na naginip ako. Nagigising ako. Tapos, hindi ko alam bakit parang naiiyak ako at may emptiness akong nararamdaman. Tapos, naiisip ko, ito yung mga bagay na hindi ko naman naiisip noon. About judgment, ano mangyayari hanggang saan ang buhay ko. After ko mamatay sa mundo ito, ano mangyayari. Hindi ko naman iniisip yun Kasi, sa totoo lang, hindi naman ako spiritual talaga. Bago ako maging Christian, na-share ko nga kanina, hindi talaga ako spiritual person. Kahit doon sa old religion, tamad ako magsimba. Naniniwala ako sa Diyos, pero wala, tamad ako. Kaya nga, nung kinuwento ko kanina, nung ako'y nag-aral sa isang Christian school, yung school ng college ko, grabe talaga yung takot ko noon sa religion subject kasi ang gagaling ng mga classmates ko, sapat sila alam nila, ako hindi. Tatago ako, tatanungin kami about sa Bible. Sabi ko, first and second year yun. Wala talaga, lahat ng paraan para hindi ako matawag kasi sabi ko, papahiya ako nito. Baka sabihin ng teacher ko, ikaw talaga may sa ka talaga. Baka gano'n ako na parang sabihin malayo ka sa Diyos. Baka yun ang kinakabahan ako Kasi sabi ko, wala talaga ako masagot. Tapos, narinig ko pa nga yung Book of Amos. Ano yun? Narinig ko lahat. Yun yung mga natatandaan kong senaryo noon. As in totally, hindi talaga ako spiritual na tao. Hindi rin ako relihiyosa. Alam ng nanay ko yan kasi gagalit na ang nanay ko sa akin dahil ayoko magsimba. Diba? Lahat na ng dahilan na sabi ko, ubo, sipon, sakit ng ulo, lahat. Kasi ayoko talaga. Pero naalala ko, ito nga, yung mga days prior doon sa moment na yon, yung nga, nagigising ako. Nagkakaroon ako ng ganung concept. Ano mangyayari sa buhay ko? Nagigising talaga ako dahil yung naiisip ko. Pangalawa, gumigising ako ng maaga kasi ang naalala ko noon, mama ko, mag-isa siya nagsisimba. Kasi mama ko, grabe talaga yan Di ba? Talagang palasimba yan. Nagulat yung mama ko sa akin. Sabi, bakit nakabihis ka? Kasama ako sa inyo, magsisimba. Kung
nagulat yung nanay ko. Erehe nga daw kami. Sabi na, yun yung word. Sabi ng nanay ko, mga erehe kayo. Sabi magkakapatid, kalaban daw kami ng simbahan. Sabi ng nanay ko. Ayan, lagi yung sinasabi yun sa amin. Mga erehe talaga kayo. Sa halos yan. Pero nung time na yun, nagulat yata yung nanay ko, ba't sasama ako? O ba't kaya ito magsisimba? Wala lang, gusto ko lang. Kasi nga meron na akong longing nun. Iba na yung nararamdaman ko. Umaatid ako ng church noon. Pag sa pilitan, nagkakwentuhan lang kami, or naglalaro ako sa labas, kunwari lalabas, pero nung ka nagbababad lang ako sa labas, ayoko talaga sa loob, naboboard ako doon. Yan. Pero nung time na yun, siguro naboard yung nanay ko, ba't hindi umalis to dito Nakikinig ako. Okay naman. Tapos medyo may pa-cry-cry pa ako ng konti, pero tinatago ko. Ayan. Meron na talaga nung time na yon. Alam ko meron na iyon. May longing na sa heart ko. Nasabi ko, okay naman, nakakapakinig ako, may essence naman yung mga naririnig ko. Pero sabi ko, meron pa may kulang pa. Ayun na nga. Tapos nung gabing iyon, na nanonood yung kuya ko ng movie about the last days, ayun, so patulog na ako. Ito yung talagang alam ko hindi aksidente yun. Naiwan ko yung libro ko, biology book ko sa labas. Naku, sabi ko, kailangan makuha ko yun. Kumbaga, kahiga na ako double deck yun. Isipin niyo, bababa pa ako. Tinatalon ko yun para bumaba. So, tumalon pa ako. Naku, yung biology book ko. Naiwan ko pa. Syempre, kailangan ko makuha baka makalimutan ko. Yan. Pag labas ko, sagot, pinapanood mo. Ay, ako, yung mga plain doon, ganyan. Hanggang sa di ko nawala yan, napaupo na ako doon. Nanonood na ako sa kuya ko. Tapos, yun nga, ito yung pinakamatindi doon. Talagang, after ko mapanood yun, kasi ang daming tumatakbo na sa isip ko Tapos sabi ko sa kuya ko, ang nangyayari? Bakit nagkakaganyan yung mga tao? Parang ganyan, dami kong tanong. Ayan, then nabanggit ko talaga to sa kanya. Sinabi ko sa kuya ko, yung mga salitang ito. Sabi ko sa kuya ko, ano dapat yung gawin para maligtas? Sinabi ko talaga yon. Then straight answer naman ng kuya ko. Sabi doon, kailangan mo si Jesus. Tanggapin mo siya sa buhay bilang Panginoong tagapagligtas. Doon nagsimula yun. So, syempre, aminin natin, nung unang narinig ko yun, ang unang reaction ko, ha? Hindi ko siya talaga na-gets pa. Pero sabi ko, pero meron na siyang sa akin. May impact na siya, pero parang kailangan pang ma-expound yun sa akin. Parang gano'n. So, after noon, bit-bit ko yung biology book ko. Nagpunta ako ng kwarto, hinahanap ko yung Bible, yung makapal, kasi yun ang Bible namin. Then, hindi ko alam, parang ako ewan, buklat ako ng buklat na hindi ko naman alam saan ako pupunta. Basta parang feel ko lang, kailangan buklatin ko to. Ganyan. Then nag-pray ako. Hindi ko rin alam paano mag-pray. Saan ako magsisimula? Lord, Jesus, Diyos, siguro ko tatawagin. Basta alam ko, umiiyak na lang ako. At sabi ko nga na ayokong mapahamak. Sabi ko yun. Hanggang sa nakatulugan ko yun, natulog na lang ako umiiyak. Then after noon, ayun na, unti-unti na may ginagawa na ang Panginoon. Alam nyo, yung pagkilos na yun ng Lord, at yung pagkilos na yun, gawa ng Panginoon yun, ng Holy Spirit yun. Hanggang sa yung mga libro ng kuya ko, kinukuha ko na, binabasa ko na. Alam yung nakakatawa, yung unang book na nabasa ko pa, yung I Kiss Dating Goodbye. Yung na talaga yung nabasa kong libro. Yan, I Kiss Dating Goodbye. Then, unti-unti, iba-iba na yung purpose-driven life. Ayan na. Then, nagbabasa na ako ng Bible for 3 months. Nandun ako sa kwarto ko. Nagsisik ako. Gutom ako sa salita ng Lord. Alam ko yun. Pero yun nga, sabi ko nga doon, sabi doon sa message na lahat ng binabasa ko, you need to be part of a fellowship para mas lalo ka pang mag-grow, ganyan-ganyan. Then, after that, ako na yung sumama sa kuya ko. Sabi ko, sama ako sa church. Then, the rest is history. Amen? So isipin nyo, walang pumilit, di po ba sa akin, pero sabi ko nga po, yun ay naging kaparaanan ng Panginoon. At ang Lord talaga humipo sa puso ko para magbukas ako sa mga ganung bagay na hindi ko naman talaga, kumbaga, hindi naman talaga ako aware or hindi naman ako religious kasi na tao. So totally ignorant ako. Pero doon ko talaga nakita na once the Holy Spirit touches our heart, kinanggip tayo ng Lord, talagang imposible hindi ka talaga susunod sa promptings niya. Talagang may gagawin ka talaga makakaramdam ka ng kagutuman spiritual. Maglolong ka for more. Ayan. Sabi nga po doon, Acts chapter 2 verses 37 to 38. Tingnan niyo po ito. After po ni Peter mag-preach, ang dami niyang sinabi doon. Tingnan niyo yung response ng mga tao. Ito po ay pagkilos ng Holy Spirit. Verse 37, when the people heard this, they were cut to the heart. Amen. When we say cut to the heart, they were convicted.
Na-convict sila dun sa message. Na-convict ba sila kasi magaling magsalita si Peter? No. Because in the first place, he is not a good speaker. Bakit sila na-convict? Na-convict sila sa message dahil sa kapangyarihan ng Holy Spirit. They were cut to the heart and said to Peter and the apostles, gantong-ganto yung sinabi ko, brothers, what shall we do? Anong dapat namin gawin? Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. The promise is for you and your children, and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. At nakita natin, after nito, 3,000 ang tumanggap sa Panginoon. At naging part ng ng mga disciples ng ating Panginoong Yesus. Amen. Isang example, Acts chapter 8. Naalala niyo po ba yung kay Philip? Yan. Sa mga umattend dito ng post-EGR. Ay, post-EGR ba yun? Ayan. Isa ito sa mga topic. Ay, hindi, DBBS. Ayan. Di ba si Philip yung example sa evangelism? Si Philip po, kung maalala niyo po, yung eunuch, hindi yun Hudyo. Siya po ay isang nobleman from Africa. Ethiopian eunuch. Ayan. May position niya sa courts sa kingdom doon sa Africa. At siya po ay nasa karawahe niya at binabasa niya po ang Isaiah, Book of Isaiah 53. Yan, particular yung binabasa niya. Anong sabi ng Lord kay Philip? Sinabihan siya, pupuntahan mo yung eunuch. Diba? Kailangan ka doon. Ibig sabihin, may ginagawa na po ang Lord, ang Holy Spirit dun sa eunuch. Pero ito yung role natin. Tayo ang nagiging instrumento ng Panginoon para i-lead pa sila further at ma-expound pa sa kanila ang ibig sabihin ng mga messages na yun. Nung dumating si Philip doon, siya nag-explain sa eunuch anong ibig sabihin ng Isaiah 53. At sinabi niya na lahat yan ay patungkol kay Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo. Siya yung tinutukoy na kordero ng Diyos. Anong nangyari? Naintindihan ng eunuch. Yun palang ibig sabihin nun, siya, magpapabautismo ako. Di ba nagpabaptize siya agad dito? Then nawala si Philip. So alam nyo, one thing na na-realize ko din, minsan ang Lord, may mga tao siyang pinapadala sa buhay natin na actually, sila po ay kinausap na ng Lord. Pero yung presence natin, tayong instrument ng Lord para mas lalo pa nilang makilala ang Panginoon sa buhay nila. Amen? Kaya sabihin, kung gano'n naman pala, bakit pa tayo mag-evangelize? Lahat naman pala yan kaya ng Lord. But binibigyan tayo ng Lord ng opportunity na maging kapaki-pakinabang yung buhay natin. Amen? Na magamit niya tayo. Na maibahagi siya sa ibang tao. Sometimes there are people na prepared na talaga yung puso nila. Ang kailangan na lang, yung obedience natin. Ang kailangan na lang, sharean natin sila, ipag-pray natin sila, puntahan natin sila. Amen? Ayan. And last, number 3, sabi nga po doon, the Spirit sanctifies. Diba ang tanong natin, pangatlo, kaya meron tayong reservations. Sabi doon, magkakaroon kaya talaga ng impact sa buhay nila. Ayan, tandaan natin, it is the work of the Holy Spirit na baguhin ng isang tao. Amen? Sabi nga doon, John chapter 16 verse 8, and when He has come, the Holy Spirit, He will convict the world of sin and of righteousness. Amen. Hindi niya lang tayo kinoconvict sa kasalanan, but kinoconvict niya rin tayo sa kung ano yung mga bagay na tamang gawin. Ano ang instrumento ng Lord para malaman natin kung ano yung mga bagay na dapat natin gawin? Bible, the Word of God. Sabi nga doon, kahit may Bible ka, kung di mo naintindihan yan, useless din. Tama po ba? Sino nagbibigay sa atin ng karunungan para maintindihan ang nakasaad dito at ma-apply sa buhay natin? Holy Spirit. Kasi yun kaya nga tayo nagbabasa at nag-aaral, kailangan mag-impact sa buhay natin. Kailangan mabago dito yung buhay natin. Amen? And of course, sa tulong yun ng Santong Espiritu. Kaya sabi nga doon, Matthew 28:28, and teaching them to obey everything I have commanded you, sabi doon, isa ito sa mandate ng Lord. Kailangan matuto tayong maging obedient sa ating Panginoon. Sabi na doon, Galatians chapter 5 verses 22 to 23, pakibasa natin, but the fruit of the Spirit is, ano pong sunod? Love, joy, Amen. So sabi nga doon, paano tumanggap ako sa Lord? What's next? Ayan, so it is the power of the Holy Spirit na patuloy na magpupurify sa atin, magpapabago sa atin. Pero syempre
reminder din sa atin na kailangan natin makikooperate. Amen? Kasi kaya tayong baguhin ng Lord through the Holy Spirit, pero kung ayaw mo namang magpabago at gusto mo magstay sa iyong old life, sinful life, di po ba? Paano makakakilos ang Holy Spirit? Kailangan tayo mismo magdesisyon din na gusto talaga nating mabago yung buhay natin. Because sabi nga doon, true salvation bears fruit. Amen? Ang totoong kaligtasan, ang prueba niya na talagang tayo ay totoong na kay Jesus at totoong ligtas, dapat may bunga. Amen? Not necessarily perfect tayo, holy na tayo, pero may nakikitang maturity sa atin when it comes to loving, when it comes to being gentle, di ba? Nakikita yung improvement sa buhay natin. Ito talaga ang patunay na tayo ay totoong kay Kristo at tumanggap sa Kanya. Ayan, sabi nga doon, kaya in Acts chapter 2, verses 42 to 47, nakikita natin, after madagdagan nila ng 3,000, ano nangyari? Nagkaisa yung church. Nagsama-sama sila, walang hinggitan, walang kanya-kanya, walang pagyabangan, kundi iisa ang puso nila. Nakita natin, kasi ito talaga yung evidence that the Holy Spirit is really working in them. Na nandoon talaga yung one heart, one mind. Di po ba? At ano nangyari? Nadagdagan pa sila ng maraming believers. Amen? So, gaano kahalaga ang buhay na patuloy binabago ng Lord? Kasi sa totoo lang, bago po ako magtapos sa umagang ito, ang pinakaunang preaching natin, yung buhay natin. Amen? Kasi kahit magsalita ka dyan ng Bible verse, baliwala yan sa kanila. Pag ang tao, hindi pa bukas ang spiritual niyan, kahit anong sabi mo dyan ng Bible verse, wala siya nagigets dyan. Ang unang-una nilang mawi-witness is yung pagbabago sa buhay natin. Yan ang unang preaching natin. Kaya nga, isa yan sa unang-unang ginagawa ng Holy Spirit sa atin. Makitaan tayo ng pagbabago, repentance, at talagang pag-grow ng ating spiritual life. Amen? Kasi ito yung unang makikita ng tao sa atin. Pag nakita nila na ikaw ay may integridad, pag nakita nila na okay ang pamumuhay mo, sa tingin mo ba, hindi sila makikinig sa'yo? Makikinig sila. Kasi nakita nila karespeto itong taong ito. Mabuting tao, itong taong ito. Nakita nila may word of honor itong taong ito. Kaya pag nagsalita ka, parang sila ba mahihiyang hindi makinig? Kasi nga mabuting tao ka. Di po ba? Di ba? Tama naman yun. Kaya nga pag may kaharap ka, di ba? Pag alam mo mabait yung tao, kahit antok na antok ka na minsan, makikinig ka. Kasi parang iniisip ko na lang, ang bait naman ng taong ito eh. Kasi parang nakakahiya naman na hindi ako magpakita ng interes sa kanya. Ganon din sa ating mga Christians. Kapag nakita talaga nila yung glory ng Lord sa atin, hindi pwedeng hindi sila makinig. Kaya nga sabi ko ito yung number 1 yung preaching natin, number 1, is yung testimony ng buhay natin. Once na talaga nakapag-establish tayo ng good testimony in the community, they will listen to us. Makikinig na yan. At after yan makinig, diyan na papasok ang Holy Spirit sa buhay nila. Na yung mga napakinggan nila mula sa atin ay kumilos sa buhay nila. Ang Holy Spirit na ang magpapalalim at magpapalago noon. Amen? Yan. Alam nyo, bago lang tayo mag-conclude sa umagang ito, naalala ko, after ko maging Kristiyano, of course, hindi naman smooth ang road. Nung nakakilala ako sa Lord, sa totoo lang, yung mga bago-bago pa akong Kristiyano, ang dami ko na agad na-encounter na pwede akong ma-stumble as a Christian. Totoo yun. Ang dami ko na-encounter na tao, Christians pa, hindi ba? Na talaga pwede akong ma-stumble. Pero alam nyo, pag kasi nakaka-encounter ako ng ganun, pag-uwi ko ng bahay, nagpe-pray lang ako. Lord, parang nagulat ako dun sa sinabi niya, o bakit kaya ganun ang kinilos niya. Pero sabi ko, Lord, tulungan niyo na lang akong intindihin siya. Yan, baka may pinagdadaanan. Patatagin mo ako kasi yung mga ganung bagay, na-amaze lang ako as a baby Christian. Tapos sasabi ko yun sa Lord, na Lord, alam ko naman, kailangan sa iyo lang ako nakatingin, ganyan-ganyan. Alam niyo yun? Tapos naalala ko, nung bagong Kristiyano ako, medyo palaro-laro pa. Kasi KKB pa lang ako, 18 years old ako naging Christian ako. So, parang medyo laro-laro pa sa akin yung ibang ginagawa. Diba? Hindi pa ako ganun kaseryoso. Pero as time goes by, totoo pala yun. Magpatuloy ka sa Lord, magpatuloy ka sa pag-aaral patungkol sa Lord. Unti-unting lumalalim na yung understanding ko sa ginawa ni Jesus. Totoo yun, yung mga bagay na yun. Sa umpisa parang light lang sa akin yun, pero as time goes by, lumalalim siya sa akin.
Kaya minsan, alam niyo, may mga instances noon na nakaupo ako doon, tulala lang ako, tapos maiiyak ako. Kasi biglang may magre-rema sa akin, na parang may marirealize ako. Alam niyo yun, minsan may mga weird na ganyan nangyayari sa buhay ko. Yan, minsan sa church yun, or sa bahay, bigla lang ako mapapaiyak, tapos sabi ko, ganun pala yun. Yun, so maraming factors. Of course, makinig ka, manood ka, magbasa ka. Yan talaga yun. Alam niyo, kung gusto mo talagang lumalim ka sa Lord, huwag kang tamarin. Mag-aaral ng salita ng Lord. Because faith comes from hearing and hearing the Word of God. Kung hindi ka nagbabasa, paano lalalim ang pagkaunawa mo patungkol sa Panginoon? Amen? Kaya yung sanctification, it also requires na huwag tayong tamarin na magbasa ng salita ng Lord. Amen? It's okay, maganda yung nakikinig tayo. Pero hindi ba mas maganda na binubuklat din natin ang Biblia natin at nagde-devotion, nag-aaral din tayo personally? Di po ba? Mas maganda yon at mas malaki yung impact nun. Kasi personally sa akin, iba talaga ang impact ng personal devotion. Malaki talaga ang naidulot niyan sa buhay ko. Amen? Yan. So sabi nga doon, the Spirit sanctifies. And for our conclusion, tayo nito ngayon sa umagang ito, yan, sabi nga po dyan, yung mandato po ng Lord, sobrang hirap kung titignan natin at parang imposible. But Jesus made a promise that all we need to do is believe and obey. Sabihin niyo po, believe and obey. Balikan natin yung Matthew 28. Balikan natin yung Acts chapter 1 verse 8. Talagang mahirap. Pero ang hinihingi ng Lord sa atin, so maniwala lang tayo at sumunod. Di po ba? Sabi nga doon, and He will do the rest through the power of the Holy Spirit, whom He promised will be with us. Kaya sabi nga doon, ito yung tanong, so what's hindering us from sharing the gospel? Sabi mo nga sa katabi mo, ano yung nag-hinder sa'yo? Bakit hindi ka makapag-share ng Word of God? Ayan, para quits tayong lahat magtanungan sa isa't isa. Ano nag-hinder sa atin? Sabi nga doon, kung meron, if after na-realize natin sa umagang na ito, na we have the Holy Spirit nasasama sa atin until the end of time, na magbibigay ng wisdom sa atin, magkoconvict sa tao, at magsasanctify. Kaya ang tanong doon, ano yung kinatatakot natin? Kaya sabi nga doon, no, start with your Jerusalem. Sino daw yun? Pamilya natin. Mahirap ko sa pamilya kasi kilala tayo ng pamilya natin. Kaya dyan talaga makikita kung nagbago ka sa bahay. Sila talaga ang makaka-witness niyan kung may pagbabago sa atin. Start with your Jerusalem, your family, then Judea. Mga karatig na bansa ay karatig na lugar. Ito yung community mo, school, or workplace mo, or negosyo mo. Then Samaria. Samaria, ito yung kalaban ng mga Israelita. So your enemies, yung mga taong hindi mo kasundo. They also need the gospel. Amen? Kailangan din pag-pray mo sila na magkaroon din ng reconciliation at ma-share mo din ang word of God sa kanila. And to the ends of the earth. Ibig sabihin, ang gospel ay para sa lahat ng tao, regardless of race, language, culture, di po ba, color, lahat po ay kailangan si Jesus sa buhay nila. Amen? Kaya sabi nga doon, tayong lahat dito, hindi lang po ako, hindi lang po yung mga leaders and workers, tayong lahat na nandito ngayong umagang ito, pinapaalala ng Lord sa atin na meron tayong, may mandato ang Lord sa atin. And that is to share the gospel sa ating, sa mga tao sa paligid natin. Tulungan tayo ng Panginoon kung paano simulan, platform kung saan natin sisimulan ito, yan, and leave the rest sa ating Panginoon. Ang tanong, are we ready na magamit tayo ng ating Panginoon? Yan, konti lang. Uulitin ko po, are we ready na magamit tayo ng Panginoon? Amen. So, wala pong mag-hinder sa atin. Wala po sa edad yan. Hindi porke tayo po'y bata or maganda, hindi natin kaya yan. Kahit sino, pwedeng gamitin ang word for the glory of His name. Let us pray. Lord, maraming salamat po sa umagang ito, sa iyong mga salita na nagpaalala sa amin na ikaw ay karapat-dapat namin, Lord, na ibahagi, ipaalam sa tao ang mensahe ng iyong mabuting balita ng kaligtasan. Bigyan niyo po kami, Lord, ng tapang. Bigyan niyo po kami, Lord God, ng boldness. Bigyan niyo po kami ng power, Panginoon, to share your words. Lord, I pray na help us discern every opportunity na magagamit po kami na ibahagi ang iyong salita. Patawarin niyo po kami dahil minsan nangingibabaw yung takot, nangingibabaw sa aming mga puso, Lord, yung takot na magbahagi ng iyong salita. But this morning, thank you for reminding us
Hindi kami nag-iisa, Panginoon, sa laban na ito. Kasama ka namin, Holy Spirit. And you have promised, Matthew 28:20, that you will be with us until the end of time. Kaya naman, Lord, alam namin, Panginoon, na kayang-kaya mong gamitin ang bawat isang naririto ngayong umagang ito na ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Salamat sa opportunity na ito, Lord, and nawa maging kagamit-gamit ang buhay namin for the glory of your name. Ito nga po aming sama-samang panalangin sa pangalan niyo po, Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Manatili po tayo nakatayo dahil ngayon po ay first Sunday